Kabanata 211, Panginoon, ang taong ito ay isang dalubhasang Grand Martial Master na nagsisimula ng magkaroon ng paninindigan sa martial arts. Sa loob ng ilang taon, maaari siyang umakyat at maging isang martial lord. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Pahayaan mo muna ako na magpasya kung ano ang kawili-wili. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para guluhin ka. Ang totoo, maraming dalubhasang mandirigma ang Black Dragon Gang namin. Bawat isa sa kanila ay may malaking impluensya. Kung sasama ka sa amin, tiyak na magtatagumpay ka. Yelan, pag-isipan ko. Hintayin ko na lang ang balita mula sa iyo. Mula sa umpisa ng Spirit River Secret Realm, mayroon ng mga disipulo ng Black Dragon Cult na sumasali. Black Dragon Gang. Hindi ko maintindihan. Narinig ko na ang Black Dragon Cult, pero hindi ko alam kung may relasyon sila. Panginoon, hindi pa katagalan nang dumating ako, pero alam ko na ang mga estudyante ng Eastern Key Academy ay komplikado. Maaari silang magmula sa malalayong maliliit na sekta o sa makapangyarihang pamilya. Maraming disipulo ng malalaking sekta sa academy. Maraming miyembro ang Black Dragon Gang. Sila ay nagkakaisa at nagtatag ng organisasyon para sa paglalaban. Ang mga miyembro ng Black Dragon Gang ay madalas na pumipilit sa mga estudyante na may potensyal na maging mandirigma at magbenta ng kanilang buhay para kumita ng pera. Kung ganoon, kailangan kong sumali sa Black Dragon Gang. Hindi ako naniniwala na ang Eastern Key Academy ay mayroon lamang Black Dragon Gang. Sila ang pinakamalaki. Siyempre, ang Yin Yang Gang ay itinatag ng Yin Yang Sect at Silver Gang ng Silver Family. Hindi sila mas mababa sa kanila. Panginoon, mas mabuting sumali ka sa isa. Para sa Yin Yang Gang, ang aking master ay isang elder ng Yin Yang Sect. Maaari akong ituring na isang disipulo ng Yin Yang Sect. Maaari tayong pumunta bukas. Ito ang Yin Yang Gang. Masyadong malandi ang ayos nila. Ang mga pinuno ng Yin Yang Gang ay pawang mga babae. Wala akong magagawa. Maaari ba kaming malaman kung bakit kayo nandito sa Yin Yang Gang? Yeke, pangalan ni Diming, Gongzilo, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ko akalain na pupunta ka sa Eastern Key Academy. Hindi ko inaasahan na sasali ka sa Yin Yang Gang. Nandito ako para sumali sa Yin Yang Gang. Hindi ko ikukubli sa iyo, Senior. Ako si Cao Fuqian. Narinig ko na si Senior Cao ay isang panlabas na elder dito. Hindi ko akalain na si Gong Zie. Nagkataon lang. Ano ang ginagawa ng taong ito dito? Naghihintay ako para sa pinuno. Hindi mo kailangang pansinin ako. Hindi nakakapagtaka na ang pinuno ay si Yeke. Nakilala niya pa ang Ice Jade Beauty. Parang may nangyari. Ye Gongzi, sinabi ko na sa pinuno ko na malapit na siya. Ito ay natural. Ang totoo, bukod kay Yu Xiaoji, pangalan ni Miruyan, hindi pa ako nakakakita ng ibang disipulo ng Yin Yang Sect. Ilan ang miyembro ng Yin Yang Gang? Sino ang pinuno at gaano kalakas siya? Tawagin mo na lang akong Qian. Sa Eastern Key Academy, mayroong 3 disipulo ng Yin Yang Sect. Nasa gang silang lahat. Si Murong Sikiao ang pinuno. 20 taong gulang siya at isang martial lord. 20 taong gulang at isang martial lord. Masyado siyang malakas. Kahit sa mga sekta, kakaunti lamang ang mayroong ganitong uri ng talento. Hindi pangkaraniwan ang estado ni Murong Sikiao sa Yin Yang Sect. Qian, narinig ko na may dala kang bagong tao na isang disipulo ng Yin Yang Sect. Ako si Murong Sikiao. Sino ka? Hindi pa kita nakita sa sekta. Ako ay isang panlabas na disipulo na kararating lang. Hindi mo pa ako nakikita. Sikiao. Siguro mali ang pagbigkas ko sa pangalan niya. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan si Cao Fuqian. Ngunit mukhang mas mapagkakatiwalaan ka kaysa sa kanya. Kung gusto mong sumali sa gang, kailangan mong magawa ang isang misyon. Hindi ko maintindihan. Ayon sa mga alituntunin, kailangan mong tapusin ang isang misyon na ipinag-utos ng pinuno bago ka sumali sa gang.
Mayroong isang misyon. Ano ito? Mukhang magkakilala kayo ni Qianqian. Ang ganda ni Yu Xiaoji ay lumalampas sa Ice Jade Beauty ni Qianqian. Kaya sipingan mo si Yuruyan. Tapos na. Pamilyar ang pangalan ni Miruyan. Hindi ko matandaan kung saan ko ito nabasa. Ano ba yan? Makipagtalik kay Miruyan. Hindi ko ipag-uutos sa iyo na makipagtalik sa kanya. Natatakot ka ba? Kung ganoon, ibababa ko ang kahirapan ng misyon. Hipuin mo si Ruyan sa harap ng lahat. Kung magagawa mo iyan, matatapos mo ang misyon at sasali ka sa gang. Kakaiba ang mga misyon dito. Kailangan ko ba talaga na hipuin siya? Ano ang ibig sabihin nito para sa amin na nagsasama-sama? Isang buwan na lamang ang natitira bago ang ranggo ng akademi. Alam mo na ang gantimpala pagkatapos umakyat sa ranggo. Maraming disipulo ng malalaking sekta ang pumupunta rito para sa gantimpala. Bagamat nagtitiwala kami sa sarili namin, hindi kami nagpapabaya tulad ng iba. Sinusubukan ni Yeke kung kaya niya silang asarin. Kung ganoon, mapanganib siya kasama. Narin si Miruyan. Mayroon kaming Beiming. Huwag kang mag-alala. Mayroong murong Suikiao na nagpoprotekta sa kanya. Sino ang mangangahas na hawakan siya? Kailangan niya bang maging Miruyan? Masyadong mahirap unawain. Bakit ka nagbubuntong hininga? Hindi ko ninakaw ang kalinisan niya. Ngayon, kailangan kong nakawin ang kalinisan ng iba. Gusto niyang hawakan ko ang puwet ni Miruyan sa harap ng lahat. Ang hirap. Kung gagawin mo iyan, magiging kaaway ka ng mga lalaki sa akademi. Hindi ako natatakot sa mga lalaki sa akademi. Masyadong mahirap ang misyon. Kung ganoon, hindi ko siya sasadyang hahawakan. Ano ang ibig sabihin ng hindi sinasadyang hawakan siya? Iyan ay hindi sinasadyang paghawak. Kung ganoon, kailangan tayong lumikha ng pagkakataon. Kailangan tayong maging maingat. Ang hirap. Masyado kang nagpanggap na hipuin si Trainer Liu Fei nang hindi sinasadya. Pupuntahan natin si Ruyan. Mahirap para sa Divinity Martial Hall na mag-issue ng mga misyon. Ruyan at Shaimi, tignan niyo kung anong misyon ang ipapagawa sa inyo. Senior, maaari mo ba akong tulungan? Katatanggap ko lang ng isang misyon na may malaking gantimpala. Magkasama tayo. Maaari kang magpahinga sa buong araw at makakuha ng gantimpala. Pinipili nila ang kanilang mga misyon. Maaari kang pumili ng kahit anong misyon na gusto mo. Hindi mo ako kailangang pansinin. Si Miruyan ay masaya. Mayroon siyang mga taong tumutulong sa kanya. Ang pinakamababang antas nila ay Martial Warrior at mayroon pang mga Grand Martial Master. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang pakiramdam ko sa kanya. Ang paninindigan na protektahan siya. Noong una kong nakita si Sulan, wala akong nararamdamang ganito. Paano naman si Beiming? Masyado siyang maganda. Sa mga mata ni Beiming, hindi siya kasing ganda ni Sulan. Si Sulan ay kasing ganda ng isang diwata. Ang lalandi ng mga lalaki dito. Marahil isa siyang manhid. Ang daming walang kwentang lalaki dito. Ang daming pro na flat-chested. Paano makukumpara si Sulan kay Yu Xiaoji? Kung hahawakan ko siya, papatayin nila ako. Kaya kailangan tayong lumikha ng pagkakataon para hindi tayo masisisi. Magsagawa tayo ng isang misyon kasama niya. Sa madaling salita, kailangan muna nating maging magkaibigan. Shiji, gusto rin naming sumali. Anong misyon? May mga taong nagpapagaling. Mayroon kaming mga mage. Ang mga misyon na yon ay mapanganib. Kailangan niyong pag-isipan. Ito ang pagpapakilala sa aming misyon. Nag-aalangan pa ako kung sasama ba ako o hindi. Natuklasan ng mga tao na mayroong isang sinaunang altar sa isang yungib ng halimaw. Ang kabilang dulo ng altar ay humahantong sa maliit na mundo. Ayon sa intelligence na natanggap ng advance team, maraming halimaw at bitag. Kung gusto nating galugarin ang maliit na mundong iyon, kailangan natin ng mga formation master. Alam na natin yan.
Siguro iniisip nilang bulag tayo. Shiji, meron bang mga formation master sa ating team? Si Sulan ay kasing ganda ng isang diwata. Alam niya kung paano maglinang pero hindi siya malaki ang dibdib. Ewan ko ba kung bakit mas gusto ko ang flat-chested. Hindi. Alam lang namin kung paano ang mga pangunahing formation kaya nag-aalangan kami. Sa kabutihang palad, mayroon akong alam tungkol sa mga formation. Sana samahan ako ni Shiji para makatulong ako. Hindi kayang maging formation master ang third grade martial warrior. Alis ka na. Wala kang kwalifikasyon na lumahok sa isang ganoong misyon. Kung magaling ka, tanggalin mo ang mga formation. Papatayin kita at hindi ka makakalabas. Ang galing mo, Shiji. Sana samahan mo ako sa misyon na ito. Pwede kang magpahinga. Isama na lang natin siya. Sa pagkakataong ito, hindi na kita gustong makita pa. Kung aalis siya, hindi kita papakawalan. Kung hindi ka sasama, parang hindi ka katakot-takot. Mayroon ba kayong mga reklamo? Lahat kayo ay mga martial master. Mayroong isa zero martial master na nakikipaglaban ng sabay. Anong nangyayari dito? Hindi kami nagrereklamo. Aalis na kami. Sino ka? Ako si Yang Fui, ang batang master ng Yang Wei Escort Agency. Ang misyon na ito ay inisyu ng Yang Wei Escort Agency. Sasamahan namin kayo sa misyon. Yang Wei Escort Agency. Sikat ang pangalan ng ahensya na yon sa keychain sa loob ng libu-libong taon. Sinasabi na mayroong bronze family sa likod niya. Ang young master na si Yang Fui ay isang Grand Martial Master. Kailangan nating mag-ingat sa kanya. Kung ganoon, ang batang master ay si Miruya ng Eastern Ki Academy. Kung ikaw ang nag-issue ng misyon, maaari mo bang bigyan kami ng ilang payo? Siyempre. Hindi ito ang tamang lugar. Pumasok muna tayo sa isang paglalakbay. Isang magandang bagay ang paglalakbay, pero hindi pa ako nakakasakay nito. Umalis ka na. Yang Fui. Hindi ako naniniwala sa kanya. Mapanganib ito kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa misyon na ito. Kailangan mo akong isama. Bilang iyong tagasunod, kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Magsanay ka na lang. Kailangan mong dagdagan ang iyong lakas. Alam ko ang iyong lohika. Hindi ka dapat magsalita ng malumanay. Sige na, magpa-practice na ako. Kinakailangan ng 5,000 martial lord money para makabalik sa isang maliit na bapor. Hindi nakakapagtaka na young master si Yang Wei. Masyado kang nagbubulaklak. Ang layunin ng misyon na ito ay upang siya satin ang isang sinaunang altar. Ang altar ay humahantong sa maliit na mundo. Sinabi ng mga dalubhasa na may kapangyarihan silang lumikha ng mga heaven at earth. Ang malalakas na martial gods ay hindi lamang makakalikha ng langit at lupa, maaari rin silang lumikha ng maliit na mundo. Malaki ang presyo. Ang maliit na mundo ay umiiral sa pagitan ng reality at illusion. Nakadepende ito sa malaking mundo. Ang Yuan continent na kinaroroonan natin o ang dagat ay isang malaking mundo. Ang mga lugar na nasa labas ng Yuan continent ay tinatawag na outer heaven. Iyon ang walang hanggang kalawakan. Ang Nine Revolution God Pellet ay nakuha sa pamamagitan ng paggamit sa Great Heaven. Ang maliit na mundo ay malawak. Nakarating na kami doon. Puno ng mga halimaw at mga bitad. Kung hindi ka naglilinang ng mga formation, hindi mo matatapos ang misyon. Kaya naglabas kami ng misyon at naghanap ng mga partner. Bakit hindi kami humihingi ng tulong sa mga sekta, pero humihingi kami ng tulong sa mga estudyante? Maraming kayamanan. Mayroong 20 sa inyo at 10 kayo. Ano ang kikitain namin? Kung may nakahanap ng kayamanan, mapupunta ito sa kanya. Kung mayroong nakahanap ng mga kayamanan, hahatiin namin ito. Ano ang iniisip niyo tungkol dito? Mukhang hindi masama ang taong ito. Siguro gusto niya lamang tayong maging masigasig. Marahil ay gustong gumawa ng mas maraming tubo sa ilalim ng ganitong mga kondisyon.
Sasang-ayon kami at hahatiin ang mga kayamanan. Iyan ay mahirap makuha. Tayo ay mga estudyante ng Eastern Key Academy. Masyado siyang magalang. Ang estudyante na yon ay walang kaalaman. Hindi madaling makuha ang gantimpala mula sa langit. Kung ganoon talaga, bakit nila hahayaan tayong magawa ito? Hindi iyan totoo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Young Master. Napakamaingat mo sa gawain ito. Ang pangalan ko ay Yiming. Hindi ko akalain na mapapansin mo ako. Si Ruyan ay isang Grand Martial Master, ngunit binibigyang pansin niya ang katulad kong isang martial warrior. Hindi ako mahalaga. Napakasimple at lapitin mo. Mayroon akong kuryosidad. Hindi ka ba natatakot na dayain ka niyang Fui? Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Hindi rin ako nagtitiwala sa kanya. Ngunit masyadong nakakahumaling ang mga kayamanan sa maliit na mundo. Kung susuko tayo, sayang. Hindi mo kailangang mag-alala. Masyadong malaki ang presyo ng paghampas sa mga estudyante ng Eastern Key Academy para mahawakan ng Yangwei Escort Agency. Sana. Mayroong mga rune na nakaukit sa bawat bato. Hindi ko maintindihan kahit isa. Ang mga sinaunang altar ay gumagamit ng sinaunang rune. Sa loob lamang ng isang sandali, nadama ko ang kakaibang aura. Paano ginagawa ang altar? Madali lamang. Kailangan ko lamang gumamit ng 20 buhay na tao para ipakain ang altar para ma-activate ang teleportation formation papunta sa maliit na mundo. Kailangan natin ng mga buhay na tao. Mayroon tayong 29 na tao. Hindi maaari. Maghanda ka, Beiming. Ang Young Master na si Yang Wei ay marunong magbiro. Maliban na lamang kung si Young Master Yang ay may dalang mga alipin. Kailangang martial warrior pataas ang kalinangan ng mga alipin, kaya hindi mo magagamit. Martial Lord. Mayroon pa ring mga martial lord doon. Ang ilan sa kanila ay may martial Dao will. Natapos na ito. Alam kong hindi magiging madali ang paglalakbay. Hindi siya makagalaw. Paano makakagalaw ang isang maliit na martial warrior sa ilalim ng aking martial Dao will? Patuloy na lumalaban si Beiming. Ang martial Dao will ng martial lord na yon ay may layunin. Gayunpaman, hindi yon masyadong malaki. Ang pagkakaiba sa martial lord at martial king ay masyadong malaki. Bagamat mapipigilan nila ang iba, hindi sila makakagalaw. Masyado pa ring mabagal ang reaksyon niya. Kailangan kong magmadali at ma-activate ang altar. Gumagamit ako ng Chaos Ally Classic. Kailangan ng hain para ma-activate ang teleportation formation sa altar. Mabuti na lang at hindi lamang iyon ang paraan. Maaari kong sapilitang buksan ito sa pamamagitan ng Martial Lord Money. Masisira ito. Sinisira ng batang lalaki ang altar. Pigilan niyo siya. Napakalamig. Pagkatapos kong harapin si Ruyan, tutulungan ko kayo. 3 Revolution Lightning Chop. Ano yon? Hindi siya ordinaryo. Napakahusay ng buntot niya. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan nating magtayo ng killer formation para pigilan siya. Yeshidi, ikaw ang mag-aaktibo sa altar. Lalabanan ko ang babaeng iyon. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Distant Shadow Strike. Fierce Stab. Isa-0 yung finger. Boom boom boom. Masyadong malakas. Anong ginagawa mo dito? Bilisan mo at i-activate ang altar. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Tapos na ang activation ng altar. Hihiramin ko muna ang momentum para atakihin ka. Sana hindi ka magagalit. Napakamura mo. Ano ba talaga ito? Hindi siya natatakot sa pagpilit ng martial Dao will. Ang isang espesyal na bloodline ay hindi kayang bayaran ang presyo. Masyado siyang mahusay sa mga formation. Paano niya nakaya na i-activate ang sinaunang altar ng walang hain? Hindi pa yon naririnig. Gaano kalakas ang batang lalaki na yon? Gagamit na siya ng mga cheat. Young Master, ano ang gagawin natin?
Kung ipakalat nila ang balita, hindi namin kakayanin ang galit ng Eastern Key Academy. Sila ang nagdudumi sa mga pangalan. Hindi namin kakayanin ang pagiging napakalaki. Papatayin natin silang lahat. Huwag na. Pakiusap. Hindi namin sasabihin sa kahit sino. Pakiusap. Hanapin niyo sila at patayin. Ano ito? Ang sakit. Parang nasa maliit na mundo tayo. Parang konektado sa formation sa lupa. Ang mga halaman ay lumalaki ayon sa formation. Ang mga ulap sa langit ay nagbubuo ng malalaking rune. Nakakapagtaka. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito. Kahit masaya ako, kailangan kitang istorbohin. Maaari ba tayong maghiwalay?